Isa siya sa ipinakilalang personalidad sa sports, showbiz at politika. Naglaro siya para sa Eco Painter sa Manila Industrial and Commercial Athletic Association at noong 1972 para naman sa RP Team hanggang sa maging coach siya ng Kopona ng Tanduay at Shell sa PBA. 1971 nang una niyang pasukin ang mundo ng politika at manalo bilang konsehal ng lungsod ng Pasay. Hanggang sa tumakbo na siya sa mas mataas na posisyon bilang kongresista. Sunod-sunod ang kanyang pananalo hanggang sa maging senador na siya noong 1992. Lumabas din siya sa iba't ibang sitcom at pelikula. Kabilang na ang sikat na sitcom noong dekada 80, ang Chicks to Chicks. Ngayon, may bago naman siyang karir bilang komentarista ng DZMM Sports Talk. Sportsman, politician, actor, yan si Freddy Webb. Pero taong 1995, isang pangyayari ang gumimbal sa lahat nang masangkot ang kanyang anak na si Hubert sa isang malaki at kontrobersyal na kaso. Mula noon, nagbago na ang lahat-lahat para sa kanyang pamilya. Ngayong hapon, maririnig na natin ang boses ng isang mag-asawang nangungulila at nakikipaglaban para sa kanilang anak. Sa una at eksklusibong pagkakataon, Mr. Freddy at Mrs. Elizabeth Webb live sa Paparazzi Caught by Christy. Maraming salamat. Bago po ang tanong, Tito Freddy and Tita Beth, gusto po munang magpasalamat sa inyo ng TV5 at ng Paparazzi kasi ito po yung pagkakataon na hindi lang kayo pinag-aagawa ng iba't ibang estasyon. Ito po yung panahon na napakahirap pong magbitiw ng salita, lalo na kang umiiyak ang puso nyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ang unang tanong pong napakasimple pero alam ko pong magiging kompleto dahil nag-aagawan na po ng ilaw, ngayong Pasko, lahat po tayo meron ng pinaghahandaan. Kumusta po kayo ngayon na malapit na ang Pasko, Tito Freddy? Well, hindi lang Pasko, kundi yung pang-araw-araw, Tita Christy, dahil yung buhay namin mula noong 1995 hanggang sa kasalukuyan ay naging abnormal, Bakit po? Kasi lahat po ng okasyon, mula noong 1995 hanggang sa kasalukuyan ay ginaganap. Ang selebrasyon ay sa loob ng compound ng Bilibid Prison. At masakit man sa amin loob, ay patuloy kami na nananalig, na naniniwala. Kung mailap man ang hustisya, ay makakamtan din namin. Opo. Tita Beth, kasi po 15 taon na po ang ninanakaw sa anak ninyo. Nasa loob ng kulungan. At kung paniniwalaan po natin ang emosyon po ng ating mga kababayan, isa po siya doon sa mga sinasabing nakakulong na walang kasalanan. Gaano po kahirap para sa isang ina ang makaharap ang anak ninyo pero may nakapagitan naman pong rehas. 15 taon na po ngayon. Tinatanggap ko lahat kasi Opo. Parang ang buhay, parang naka-automatic pilot. Opo. Gagawin mo kung anong dapat mong gawin. Magluluto ka, maghahanda ka ng pagkain sa kanilang lahat. Tapos hindi ka pwedeng magpakita ng mahina ka. Kailangan parang hindi mo nararamdaman kung ano nangyayari. Opo. Ang totoo, umiiyak lang ako pag ini-interview niyo ako, kaya ayoko magpapa-interview. Kasi hindi ko alam na ganun pala kasakit ang inaabot namin. Kasi bilang ina, kailangan anuhin mo sila Parang bang isang na, you gather them, Opo. and then you show strength. Opo. Ganun. At lalo na po pagkaharap niyo siguro si Hubert, kailangan niyong magpakita na tough kayo para yung paghugot niya ng lakas ng loob kumpleto. Kailangan kasi hindi mo pakita sa kanya na kawawa siya. Opo. Kailangan pakita mo sa kanya na at the end of the day, may grasya kang mas malaking matatanggap. Opo. Tito Freddy, una't huli ko pong na-interview si Hubert sa Parañaque City Jail po. Ang dami po niyang skin asthma. Meron po siyang kahon na tulugan, may electric fan. Dahil hindi po niya kaya talaga at sumusumpong nga po yung skin asthma niya. Ngayon po ba ganun pa rin ang sitwasyon niya? Alam mo, na-outgrow niya yan. Opo. Parang, alam mo, isang miracle yan. Kasi at that time, lahat ng buong katawan niya, talagang kating-kating-kate. Minsan nga, pag nauwi ako sa bahay, nakikita ko, pambihira yung, ako mga tilang ng isa, hindi ka na makatulog ka. Pero siya talaga buong katawan.